Kabanata 411. Sa oras na ito, sina Jade Mantis, Snow White Spider Demon, at Deep Blue Armored Sick Clan, silang tatlo ay nakapalibot kay Chen-Lei. Para sa tatlo ng Lion 2, Centipede 3, at Tsubame, nawalan sila ng kaunting lakas sa pakikipaglaban, at malubhang nasugatan at nalanta sa lupa. Sa oras na ito, ang mga demonyo ng leon sa ikalawang baitang at ikatlong baitang ay lumunok ng isang tableta, pumikit upang makabawi mula sa kanilang mga pinsala, at hindi na makagalaw. Kung sa pagkakataong ito, lalapit ang mga celebrity, at tiyak na madali nilang mapapatay ang tatlong Diablo. Gayunpaman, ang mga sikat na pamilyang ito ay hindi naglagay ng tatlong demonyo sa kanilang mga mata, at ang kanilang mga mata ay napakalalim, nakatingin lamang kay Chen-Lei. Walang pakialam si Chen-Lei sa mga hindi mahuhulaan na lahi ng tao sa ngayon. Ang tatlong malalakas na kalaban sa kanyang harapan ay sapat na upang siya ay tuluyang lumabas. Maging ito ay ang Jasper Mantis, ang Snow White Spider Demon, o ang Deep Blue Armored Clan, lahat sila ay mga nangungunang kabataang powerhouse, at sila ay napakalakas. Sa sandaling ito, ang mga balang patayan ay namumulaklak na may walang katapusang asul na liwanag, umaalingaw na parang mga alon, at ang nanginginig na kawalan ay dumagundong, tulad ng dagandong ng dagat, ang momentum ay lubhang kamangha-mangha. Ang Snow White Spider Demon ay naglabas ng napakalamig na hangin. Ang lupa sa ilalim niya ay natatakpan ng isang layer ng crystal clear ice. Ang liwanag ay maaaring sumikat, ang lamig ay mapait, at ang walong sibat ay parang sibat. May malamig na liwanag ng lumilipad na rune sa matalim na bahagi ng kalangitan, at sa bahagyang paggalaw, ang kawalan ay maaaring magyelo, nakakatakot at nakakatakot. Tungkol naman sa Marine Teenager na nakasuot ng dark blue armor, ang dark blue long spear sa kanyang kamay ay napakalalim, at ang buong shaft ng crystal blue na baril ay gawa sa material, at malabo mong makikita ang magic ng mga alon ng dagat, tila si Wang Yang ay tinatakan sa poste ng baril, na may pinakamataas na kapangyarihan. Para naman sa dulo ng baril, mas matalas pa ito sa sukdulan. Ang malalim na tangke ng dugo ay nagpapakita ng isang mabangis na hininga, tulad ng isang mamamatay tao na hukbo na ipinanganak mula sa impyerno, na may mabangis na apoy. Itinuon ng tatlong powerhouse ang kanilang atensyon kay Chen-Lei. Sa oras na ito, medyo napahiya din si Chen-Lei. Nagkaroon siya ng ilang mga sugat tulad ng fingerprints at mga marka ng baril sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang sugat na ito, sa ilalim ng malakas na pagtutol ni Chen-Lei, ay nangangaliskis na at gumaling na, kaunti na lamang ang natitira. Ang dugo ay nasa ibabaw nito, at ito ay may kaunting epekto sa lakas ni Chen-Lei. Sa oras na ito, ang pisikal na lakas at tunay na kakanyahan ni Chen-Lei, bagaman hindi sa tuktok, ay hindi masyadong bumaba. Kahit paulit-ulit na laban ang naranasan niya, masyadong abnormal ang tibay ng katawan niya, halos okay na. Sa pagsasalita tungkol sa walang humpay na sakit, ang tunay na diwa sa napakalaking dagat ng dantian sa katawan ay mabilis na bumabawi sa paglipas ng panahon. Kasabay ng tulong ng tableta, ngayon ay nagpapanatili na rin si Chen-Lei ng 8 o 9 na puntos ng kapangyarihang labanan. Alam na ng Jasper Mantis, Snow White Spider Demon, at Dark Blue Armored Clan ang katakutan ni Chen-Lei. Mag-isa silang humarap sa isa't isa, at wala ni isa sa kanila ang kalaban ni Chen-Lei. Gayunpaman, ang tatlong ito ay nagsasama-sama. Naniniwala akong si Chen-Lei ay talagang hindi nila kalaban. Nang walang anumang talakayan, isang tacit na pagkakaunawaan ang naabot sa pagitan nila. Halos magkasabay, ang tatlong malalakas na lalaki ay pawang naglunsad ng mabangis na pag-atake kay Chen-Lei. Ang dalawang Jade Green Kang knives ay naglabas ng madilim na liwanag, at ang matatalas na ngipin ay hinabi ng berdeng rune, na nagiging dalawang kulay na malalaking espada, na sumasalamin sa kalangitan at nakaharap kay Chen-Lei. Pugot agad ng ulo. Ang nagyayelong, puti nyebe, matulis na mga kuko ay nakaunat ng diretsyo, tulad ng pinakamatulas na sibat ng digmaan, na may mga kristal na yelo at malamig na hangin, bumabagsak sa walang laman, tumutusok ng direkta sa likod ng ulo ni Chen-Lei, na gumawa ng isang matinding desisyon. Isang madilim na asul na mahabang sibat na naglalabas ng tunog ng umaalingaw na mga alon, na parang may dalang malawak na karagatan, na may hindi magagapi na momentum na dumudurog sa lahat, umayos,
at direktang tumama sa ulo ni Chenlei. Sa isang iglap, tatlong tunay na makapangyarihang hindi magagapi na kayamanan ang lumapit sa vitals ni Chenlei. Tumayo si Chenlei sa hangin, at ang lilang kulog at kidlat ay bumungad sa kanyang mga paa. Sa lilang kulog at kidlat, mayroong walang katapusang kulog na liwanag na tumataas sa kalangitan, na nagiging isang electric light na umiikot na baluti, na tumatakip sa kanya, katawan, mukhang maharlika at maharlika ang ugali ng matapang na malupit. Ang set ng battle armor na ito na binago ng lakas ng kulog at kidlat ay isang advanced na bersyon ng Blue Star Vortex Art sa Nine Heavens Blue Art. Ngayon, sa katawan ni Chenlei, pinagsama-sama sina Dantian at Gangsha. Anuman ang bawat isa, magagamit ni Chenlei ang fusion power na ito para sirain ang makapangyarihang mga kayamanan, na mas malakas kaysa sa orihinal na bersyon, naging mas malakas ng ilang beses. Halimbawa, ang Blue Star Vortex Art na ito, na napaliwanagan na ngayon ni Chenlei sa ikalawang antas, ay maaaring gawing angkop na sandata sa labanan. Hindi lamang ito ay may napakalakas na defensive power, ngunit ang rebound power ay nadagdagan din ng ilang beses at isinama dito sa lakas ng kulog at kidlat, nag-double ang kapangyarihan nito. Sa oras na ito, sa pagharap sa malalakas na pag-atake ng tatlong malalakas na kalaban, natural na ginamit ni Chenlei ang makapangyarihang defensive treasure na ito para labanan ang dalawang higanteng Jade Sword na nilaslas ng Jasper Mantis. Kasabay nito, dinurog ni Chenlei ang Sky Ruler, at isang malaking anino ang nakatayo sa pagitan ng langit at lupa, na nakaharap sa madilim na asul na mahabang sibat na nahulog sa itaas ng kanyang ulo. Habang sinisira ni Chenlei ang diskarteng ito, biglang tumaas ang kanyang mga hita sa likod, parang buntot ng alakdan, at mabangis na sinipa ang malalaking matutulis na kuko na tinusok ng Snow White Demon Spider. Sa paanan ni Chenlei, may natitira pang gintong apoy, at isang gininto ang liwanag na espada ang bumuglas mula sa kanyang mga paa, mabangis na humahampas sa matutulis na kuko na tinusok ng Snow White Demon Spider. Halos sa isang iglap, nalutas ni Chenlei ang malalakas na pag-atake ng tatlong malalakas na lalaki. Boom! Ang metro ang unang nagpakita ng lakas nito, at sinira ang bumabagsak na madilim na asul na mahabang sibat, dumiretso sa kalangitan, at tumagos sa madilim na ulap sa kalangitan. Ang dalawang Jasper Mantis Sword ay naglaslas patungo sa dibdib ni Chenlei. Gayunpaman, ang battle armor sa katawan ni Chenlei ay natatakpan ng mga alon ng asul na alon, at ito ay isang walang katulad na espada na maaaring magwasak ng mga bundok at magwasak ng mga bundok. Ang mga layer ng kapangyarihan ay hinihigop at nalutas. Kasabay nito, sa battle armor ni Chenlei, biglang lumitaw ang kidlat, at isang electric snake na kasing kapal ng bundok ang bumaril mula sa battle armor. Ito ay kasing bilis ng kidlat, at direktang binomba ang katawan ng Jade Mantis, na natamba ito. Sa lupa, sa mala-jade na katawan, pinaso na itim. Tungkol naman sa matutulis at tuwid na mga kuko na tinusok ng Snow White Demon Spider, sila ay pinalayas ni Chenlei. May isang patak ng puting dugo, at nang bumagsak ito sa lupa, isa-isa itong nabuo. Matigas na ice bumps. Kinuha ni Chenlei ang anyo ng elektrisidad, dala ang mga pakpak ng Thunder God sa likod niya, ikinakalat ang 5 elemento ng kidlat, lumilitaw sa likod ng Jasper Mantis na parang multo, na may dumadagandong na palad, ang electric light ay nag-intertwined at ang kulog ay kumikinang, at ang direktang lumubog si Jasper Mantis. Ang malakas na puwersa ng palad ay direktang tumagos sa napakatigas na katawan ng Jasper Mantis, at pagkatapos ay sumiklab ang walang katapusang electric beam, na sinira ang katawan ng Jasper Mantis. Kinuha ni Chenlei ang isang palad, nang hindi nakita ang huling resulta, ang mga pakpak ng Thunder God ay nanginginig muli, nabasag ang kawalan, nang napakabilis na hindi man lang niya nakuha ang after image, at agad na nagpakita sa harap ng Snow Princess Spider Demon. Pinagdikit ni Chenlei ang kanyang mga daliri, at isang maliwanag na liwanag ng espada ang lumipad, agad na pinutol ang lahat ng 8 miyembro ng Snow White Spider Demon. Sa sandaling ito, umuungal ang isang Siklan na nakasuot ng Aqua Blue Armor, na may baril sa kamay na parang si Dragon, ang baril ay tumama sa mukha ni Chenlei. Kabanata 412. Ang mga Siklan powerhouse na ito na may suot na armor ay mas malaking banta kay Chenlei kaysa sa Jasper Mantis at sa Snow White Spider Demon. Napakabata nitong powerhouse na nakasuot ng dark blue armor.
Masyadong malakas ang kapangyarihan. Ang makapangyarihang Marine clan na ito, nakasuot ng asul na baluti, mahabang cultivation, guwapo at malamig na mukha, nakasuot ng dark blue na helmet sa kanyang ulo, isang hibla ng mahabang buhok lamang ang makikita mula sa helmet. At ang mahabang hibla ng buhok na ito ay madilim ding asul, kasing linaw ng seda, na naglalabas ng banal na liwanag. Sa kanyang noo, may malinaw na kristal, hugis diamante na mga kaliskis na nababalutan ng nagniningning na liwanag. Itong dalubhasa sa Sea Clan, ang kanyang mga mata ay kasing linaw ng tubig, na may hawak na isang maitim na asul na mahabang sibat, na tila kayang pukawin ang walang hangganang dagat, dala ang pinakamataas na kapangyarihan, at tila kayang makipag-ugnayan sa dagat, na may tulong ng kapangyarihan ng dagat. Nakita ni Chenlei ang baril na sinaksak ng baril ng miyembro ng Sea Clan na ito, at ang tuloy-tuloy at nakabibinging tunog ng tsunami ay umalangaw-ngaw sa hangin, alam na ang lakas ng baril ay lubhang pambihira. Iniwas niya ang panukat na ruler at pinalo ng malakas ang baril ng malakas na tunog na halos mabasag ang eardrums niya. Pagkatapos noon, umatras si Chenlei ng mahigit 10 hakbang bago siya tumayong matatag, at ang malakas na angkan ng dagat ay napaatras din ng napakalaking puwersang dala ng panukat na tagapamahala. Tiningnan ni Chenlei ang malakas na Sea Clan na nakasuot ng asul na armor at nakilala na niya na ito ang malakas na Blue Moon Spirit Fish Clan sa Sea Clan. Ang Blue Moon Spirit Fish Clan ay napakabihirang, ngunit ang bawat miyembro ng clan ay napakalakas. Ang pamilya ng Blue Moon Spirit Fish ay maaaring tawaging Royal Family sa Sea Clan. Ang batang powerhouse na ito ng Blue Moon Spirit Fish Clan ay talagang ang pinakamahusay sa Blue Moon Spirit Fish Clan, kung hindi ito magiging napakahirap. Natuwa si Chenlei nang makita niya ang pangangaso, nagkusa na umatake, at ginamit ang lahat ng sarili niyang lakas. Maging ang mga ehersisyo sa Lady Jing, o ang mga pagsasanay sa Below 9 Heavens Dew at ang 9 turns ng Golden Body Dew, lahat sila ay dumadagandong. Sa batang ito ng powerhouse ng Blue Moon Spirit Fish Clan. Ang batang malakas na ito ng Blue Moon Spirit Fish Clan ay talagang napakalakas, at natiis niya ang halos 100 galaw ni Chenlei bago siya nagsimulang magpakita ng posibilidad na mabaigo. Si Chenlei ay lumaban ng baliw. Masasabing mainit ang labanang ito. Halos ginamit niya lahat ng lakas niya. Sa huli, tumama ang ligaw na kamao ng fulong sa kabataan ng Blue Moon Spirit Fish Clan, at nabasag ang isang set ng asul na battle armor. Ang napakalaking puwersa ng kamao ay agad na bumaril sa katawan ng binata ng Blue Moon Spirit Fish Clan, na nanginginig ang halos lahat ng kanyang panloob na organo sa pulbos. Isang binata mula sa Blue Moon Spirit Fish ang umubo at nagluwa ng isang subaw ng dugo, ang kanyang mga mata ay malabo, at siya ay malubhang nasugatan. Pagkatapos noon, ang kabataan ng Blue Moon Spirit Fish Clan, na may malajade na kaliski sa kanyang noo, ay biglang nagbuga ng matalim na sinag ng liwanag, na hamampes kay Chenlei. Ang sinag na ito, halos ganap na binubuo ng ilang mahiwagang rune, ay napakalakas, direktang tumusok sa kawalan at tumagos sa mga kilay ni Chenlei. Naramdaman ni Chenlei ang nakamamatay na panganib sa isang iglap, at naramdaman niya sa dilim na ang maliwanag na sinag ng liwanag na ito ay hindi maiiwasan, at kailangan niyang lumaban ng husto. Sinayaw ni Chenlei ang Great Desolate Fulong Fist, at ang lahat ng kanyang lakas ay inilapat sa Great Desolate Fulong Fist na ito. Sa kanyang kamao, isang layer ng parehong misteryosong rune ang agad na lumitaw, na nakapalibot sa kanyang kamao, kaya't ang kanyang kamao ay tila maliwanag na parang isang maliit na araw. Hinampes ni Chenlei ang kanyang kamao at tumama sa napakaliwanag na sinag ng liwanag. Boom! Para bang ginagawa ang buong kawalan sa kanyang kamao, binasag ni Chenlei ang kanyang suntok sa matalim na sinag ng liwanag. Sa isang sandali, walang katapusang nakakasilaw na sinag ng liwanag ang namumulaklak sa pagitan ng dalawa, hindi mabilang na ron ang kumulo, at pagkatapos ay sumabog. Sa kawalan, kumalat ang malalaking bitik sa buong lugar, at pagkatapos ay gumaling muli, na lubhang nakakatakot. Sa kamao ni Chenlei, ang rune ng Dawang Fulong Fist ay natalo, at isang dugo pulang butas ang lumitaw sa mukha ng kamao, na dumudugo palabas. Ito ay nasa solong labanan pa rin. May nasugatan si Chenlei sa unang pagkakataon, na ngayon lang nagpakita ng lakas ng maliwanag na bilis ng liwanag. Gayunpaman, ang malakas na tao ng Blue Moon Spirit Fish Clan ay dumanas ng mas maraming pinsala.
Sa sandaling ito, ang malakristal na kaliskis ng jade sa kanyang noo ay naghiwalay ng malalim na puwang mula sa gitna, at ang mga hibla ng asul na dugo ay patuloy na tumutulo palabas. Ang malakas na tao ng Blue Moon Spirit Race, ang pagtataka sa kanyang puso sa sandaling ito ay hindi masabi. Ang pag-atake mula sa kaliskis sa kanyang noo ay ang pinakamalakas sa klan na ito, at maging ang pag-atake mula sa nasusunog na potensyal. Ito ay higit sa 10 beses na mas malakas kaysa sa ordinaryong mga kayamanan. Napakamot lang talaga ito sa kamao ni Chen-Lei. Gaano katindi ang katawan ni Chen-Lei? Ang makapangyarihang Blue Moon Spirit Clan na ito ay hindi alam na ang katawan ni Chen-Lei ay pinaghirapan na ng lahat ng uri ng pagsusumikap, at kung gaano siya naakit sa mga kayamanan ng mundo at pinakamataas na mga diskarte, at ang pagiging isang sagradong espiritu ng kulog na katawan, ay hindi na magagawa, para gamitin ito. Gumalaw ng paalang si Chen-Lei, at pagkatapos ay tinamaan niya ng kamao ang Blue Moon Spirit Fish Clan Powerhouse. Ang malakas na Blue Moon Spirit Fish Clan na ito ay biglang sumabog sa isang malabo na asol na liwanag, at pagkatapos, sa isang putok, ay pinasabog ni Chen-Lei ng isang suntok, na naging ulap ng asol na liwanag at ulan. Habang nawala ang asol na ulan ng liwanag, nawala rin ang makapangyarihang Blue Moon Spirit Fish Clan. Sinulyapan ni Chen-Lei ang maputlang asol na figure na nawala sa isang iglap sa malayo, at bamantong hininga, alam niyang nakatakas ang makapangyarihang Blue Moon Spirit Fish Clan na ito. Maaaring gumamit ang Blue Moon Spirit Fish Clan Powerhouse ng ilang uri ng secret technique at nagbayad ng malaking halaga para makatakas mula sa mga kamay ni Chen-Lei. Ang ganitong uri ng lihim na pamamaraan ay nagbayad ng napakalaking presyo, at natural na hindi maihahambing. Hindi ito mahuli ni Chen-Lei ngayon. Nang makita ang Blue Moon Spirit Fish Clan Powerhouse na tumatakbo palayo, hindi pa handa si Chen-Lei na habulin siya, dahil mayroon pa ring hindi maintindihan na ang kanang tao sa harap niya, na nakatingin sa kanya. Iba ang hitsura ng celebrity family na ito sa simula. Ang iba, maging sila ay mga halimaw o makapangyarihang mga angkan ng dagat, ay tila nagpakita ng matinding takot sa mga celebrity clans na ito, at hindi sila ng ahas na pumasok sa loob ng radius na 10-10 milya. At ang mga celebrity na ito ay parang nandidiri rin na makipagsanib puwersa sa iba para harapin si Chen-Lei. Nang harapin ng mga halimaw at iba pang mga karera sa dagat si Chen-Lei, tumabi siya, malamig na nanunood, at hindi tumulong sa isa't isa. Gayunpaman, pagkatapos na itaboy ni Chen-Lei ang makapangyarihang Blue Moon Spirit Race, ang misteryosong sangkatauhan na ito sa wakas ay nagpakita ng puot kay Chen-Lei, at bahagyang lumipat sa gilid, na hamarang sa kanyang harapan. Ikaw ba si Chen-Lei? Sa sandaling magsalita ang misteryosong sangkatauhan na ito, tinawag niya ang tunay na pangalan ni Chen-Lei. Ang mukha ni Chen-Lei sa oras na ito ay napalitan ng disguised na anyo, at imposibleng makilala ng mga ordinaryong tao ang kanyang tunay na pagkatao mula sa kanyang mukha. Gayunpaman, sa sandaling magsalita ang misteryosong sangkatauhan na ito, tinawag niya ang pagkakakilanlan ni Chen-Lei ng may malaking katiyakan. Alam ni Chen-Lei na kahit ipagtanggol niya ito, wala itong silbi, kaya diretso niya itong inamin. Oo, ako si Chen-Lei, sino ka? Bukas na inamin ni Chen-Lei na hindi na niya itinago ang kanyang pagkakakilanlan. Kabanata 413. Ang misteryosong sangkatauhan na ito ay sumulyap kay Chen-Lei at mahinang nagsabi, ang pangalan ko ay Sheng Jun, ako ay nagmula sa Juntian Holy Land, at si Sheng Kang ay ang aking nakababatang kapatid. Nang marinig ang pagpapakilala sa sarili ni Sheng Jun, agad na naunawaan ni Chen-Lei na ang kanyang pagpatay kay Hu Qilin, Sheng Kang, Gu Jinhan at iba pa sa Qishan Secret Realm ay nalantad. Kung hindi makakarating si Sheng Jun. Higit na imposibleng gawin ang gayong pahayag ng sinasadya. Pinatay mo ang kapatid ko, natural na gusto kong ipaghiganti ang kapatid ko, ngunit hindi ko inaasahan na magdadala sa iyo ng labis na pagsisikap upang matuntin ka, at ngayon lang kita natagpuan. Patuloy na sinabi ni Sheng Jun, air ng mahinahon at mahinahon, ngunit higit pa, parami ng parami ang nakadama ng determinasyon ni Sheng Jun na patayin si Chen-Lei. Dahil nakita ni Chen-Lei na nalantad ang bagay na iyon, walang kabuluhan ang pagtakpan ng sobra. At saka, kung hiningi siya ni Sheng Jun ng paghihiganti, then come on, matatakot pa ba siya?
Si Holy Kang at iba pa ay idinisenyo upang harapin siya sa Kishan Secret Realm. Gusto nila siyang patayin, kaya natural na kailangan niyang lumaban. Hindi pinagsisihan ni Chen Lei ang pagpugot ng ulo sa banal na Kang at iba pa, kahit na ginugulo niya si Jun Tian. Hindi siya natatakot sa kapangyarihang kasing laki ng banal na lupain. Ang lakas ni Sheng Jun, alam ni Chen Lei sa kanyang puso na hindi pa rin niya makita kung aling antas ang naabot ni Sheng Jun. Gayunpaman, malinaw na si Sheng Jun ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sariling lakas at labis na mapagmataas, at hindi man lang siya nag-abala na umasa sa kahit ano. Lakas ng tao para harapin si Chen Lei. Napakalinaw ng kahulugan ni Sheng Jun, gagamitin niya ang kanyang tunay na lakas para patayin si Chen Lei at ipaghiganti ang kanyang kapatid. Kung mayroon kang anumang huling salita, maaari mong sabihin ang mga ito, at tutulungan kitang maunawaan ang mga ito. Tumingin si Sheng Jun kay Chen Lei at mahinang sinabi. Bahagyang ngumiti si Chen Lei at sinabi, ito ang gusto kong iparating sa iyo. Nakinig si Sheng Jun sa mga salita ni Chen Lei at hindi nagalit, at sinabing, sa kasong ito, bibigyan kita ng 1 oras ng recovery time, at pagkatapos, mamatay habang buhay, paano pa? Sinabi ni Chen Lei, okay, walang problema. Pagkatapos magsalita, diretsyong umupo si Chen Lei sa lupa, nilunok ang tableta, at nagsimulang magpino at gumaling, ganap na inilantad ang walang laman na pinto sa harap ni Sheng Jun. Sa oras na ito, maaaring patayin ni Sheng Jun si Chen Lei sa pamamagitan lamang ng ilang mga kamay, ngunit mas gugustuhin niyang tumingin kung hindi siya tumingin lang siya sa malayo, tulad ng isang bagay na gumagala. Makalipas ang 1 oras, biglang iminulat ni Chen Lei ang kanyang mga mata, 2 divine lights ang bumaril mula sa kanyang mga mata, at ang lahat ng pagkonsumo ay bumalik sa peak state, na napakalakas at nakakakilig. Tumalon si Chen Lei at tumingin kay Sheng Jun. Sa oras na ito, si Sheng Jun, na tila gumagala, ay sabay na tumingin kay Chen Lei. Ang mga mata sa pagitan ng dalawa ay tila may malakas na kapangyarihan, mahinang nagsasalpukan sa kawalan. Boom! Sa himpapawid, biglang sumabog ang isang grupo ng hangin, at hindi napigilan nina Chen Lei at Sheng Jun na umatras ng mahigit 10 hakbang. Sa invisible confrontation kanina lang, pantay-pantay ang pagkakahati ng dalawa. Matapos ang isang maikling paghaharap sa oras na ito, naunawaan na ni Chen Lei na ang Sheng Jun na ito ay talagang isang pambihirang pangangatawan na si Jun Tian, kaya hindi nakakapagtaka kung ganoon siya kay-tiwala. Ang lumikha ng Juntian Holy Land ay ang Supreme Power Center sa Juntian Holy Land, ngunit pagkatapos ng self-taught na mga ninuno sa Juntian Holy Land, walang Juntian Holy Land ang lumitaw. Sa hindi inaasahang pagkakataon, makalipas ang daan-daang libong taon, sa Juntian Holy Land, magkakaroon ng isang malakas na tao na may Juntian Saint Physique. Medyo nalito si Chen Lei. Sa Ziyang Sect, lumitaw ang Ziyang Saint Physique. At ang Holy Land ng Juntian na ito ay talagang mayroong powerhouse ng Juntian Saint. Kaya, itatago din ba ng Chen Kun Holy Land, Yinyang Holy Land, Lingshu Holy Land at iba pang malalaking pamilya at sekta ang mga powerhouse na ito sa pinakamataas na antas ng Saint Physique? Bakit sa kanyang nakaraang buhay, noong siya ay Emperor Wu, hindi pa niya narinig o nakita ang ganoong kalakas na powerhouse sa Saint level? Ilang sandali, medyo nalito si Chen Lei. Gayunpaman, hindi nagtagal ay isinantabi ni Chen Lei ang damdaming ito anuman ang Eucharistia. Ang resulta ay pareho para sa kanya, iyon ay lahat ng damit. Tumingin si Sheng Jun kay Chen Lei. Alam niyang malakas si Chen Lei, pero mas confident siya. At saka, napakamayabang ng kanyang pagkatao mula pa noong siya ay maliit. Ngunit lahat ng kanyang nakilala, maging ang kanyang ama at amo, walang paraan upang siya ay sumuko o magbago ng kanyang isip. Dahil alam niyang namatay ang kanyang kapatid na si Sheng Kang sa kamay ni Chen Lei, nangako si Sheng Jun na papatayin si Chen Lei gamit ang kanyang sariling mga kamay upang ipaghiganti ang kanyang kapatid. Kaya, pagkatapos niyang matuklasan ang bakas ni Chen Lei, nagkaroon pa siya ng maraming paborebleng pagkakataon para patayin si Chen Lei, hindi na nag-abala si Sheng Jun na gawin ito. Dapat siyang umasa sa sarili niyang lakas para patayin si Chen Lei ng patayo, at hindi siya kailanman gagamit ng kahit katiting na panlabas na puwersa. Ito ang sarili niyang prinsipyo sa buhay, at hinding-hindi niya ito babaguhin. Dahil dito,
malamig na pinapanood ni Sheng Jun ang ilang mga halimaw at mga powerhouse ng Siklan na umaatake kay Chen Lei, nang hahamak sa pagbaril, at hinahayaan pa si Chen Lei na magkusa na magpahinga at bumalik sa kanyang pinakamataas na estado. Dahil na rin ito sa kanyang mayabang na karakter, disdain to take advantage of Chen Lei. Sa oras na ito, nakita ko na bumalik si Chen Lei sa kanyang peak state, at silang dalawa ay nag-away sa isa't isa. Masasabing karapat-dapat ang lakas ni Chen Lei, ngunit lalo siyang nasasabik pagkatapos mapatay ang kalaban, mas magiging kontento siya. Hindi nagsalita si Sheng Jun, itinaas niya ang kanyang palad, at tinapik si Chen Lei ng isang magaan na palad, mukhang napaka-relax, nang hindi tumitingin kay Chen Lei. Gayunpaman, sa ganoong palad, may mga hilera ng Grand Dao Rune sa ibabaw nito, at tila may asul na langit na tumatakip sa palad. Ang palad ni Jun Tian ay nilikha ni Sheng Jun sa larangan ng pambihirang tagumpay. Ang lahat ng kapangyarihan ng palad ay napakasara, at walang mga palatandaan ng pag-apo. Ang lakas ng kanyang palad ay napakalalim at malakas na hindi mailarawan. Gaano katalas ang espiritual na pangunawan ni Chen Lei, ang palad ni Sheng Jun ay tila ordinaryo, magaan at karaniwan, ngunit ang kapangyarihang nakapaloob dito ay higit pa sa kapangyarihan ng 100 dragon. Nakaharap sa bahagyang nakataas at napigil na palad ni Sheng Jun, hindi nagpakita ng kahinaan si Chen Lei, iwinagayway ang kanyang palad, at binati siya ng parehong palad. Sa palad ni Chen Lei, isang electric light ang kumikislap, mahinang kumikislap sa tatlong kulay ng asul at ginto. Ito ang 5 elemento ng palm lightning na napagtanto niya sa pamamagitan ng pagsasanay sa paglilinang. Kaya lang, ang 5 elementong Thunderbolt na winasak ni Chen Lei kanina ay hindi pa si Xiao Cheng. Ang 5 elemento ng Lightning Palm ay maituturing lamang na Xiao Cheng pagkatapos na may sama ang 5 elemento, at ang 5 elemento ng Lightning Palm ni Chen Lei ay kasalukuyang isinasama lamang ang 5 elementong katangian ng ginto, tubig at apoy, na dalawa pa rin. Gayunpaman, si Chen Lei ay lubos ding kumpiyansa sa kapangyarihan ng 5 elements of thunder. Ang 5 elemento ng kidlat ay isinilang mula sa Lady Sutra at nalampasan ang Lady Sutra. Isa ito sa pinakamagandang kayamanan ni Chen Lei sa kanyang huling buhay. Tumagos sa kanyang buto. Sa panahon ngayon, bagamat hindi pinagsasama ng 5 elemento ng kidlat ang 5 elemento, mahirap na itong sundin sa natural na mga termino, at ang lahat ng mga mahiwagang pagbabago ay mas halata. Kabanata 414. Ang 5 elementong kidlat na palad ay tumama sa palad ni Jun Tian, at ang 2 puwersa ng palad ay tila yumanig sa araw at buwan sa kalangitan. Ang kawalan ay patuloy na nanginginig, gumagawa ng humuhuni, at maaaring masira anumang oras. Ang lupang kanilang kinatatayuan ay gumuho ng walang tunog, at lumitaw ang isang malaking bunganga na mahigit 10 kilometro ang radius at ilang kilometro ang lalim. Sa sandaling ito, ang demonyong leon, demonyong alupihan, at 8 magkakapatid na baboy na nagpapagaling sa gilid ay nakaramdam ng panganib sa unang pagkakataon. Halos ihinto ng 3 demonyo ang proseso ng pagpapagaling ng sabay-sabay, naging mga streamer at lumipad palayo ng 12-dosenang milya, iniiwasan ang resulta ng matinding labanan sa pagitan ni Chen Lei at Sheng Jun. Ang isa sa mga taluktok ng bundok sa loob ng radius na 10-10 milya ay ibinilang na isa, at tahimik itong naging isang tumpok ng alikabok ng bato, at natangay ng umaapaw na puwersa ng hangin. Ang petrified rock powder ng taluktok ng bundok na ito ay nakakubli sa kalangitan at araw, tulad ng isang malaking sandstorm na umiihip, na nagpapalabos sa langit at lupa sa isang iglap, humaharang sa liwanag, at hindi mo makita ang iyong mga daliri. Gayunpaman, ang batong pulbos na ito ay natangay ng hindi kapani-pani walang malakas na hangin sa isang kisap mata, at nawala sa pagitan ng mundo at ng lupa. Si Chen Lei at Sheng Jun ay parang okay na tao. Sila ay bumaril sa isang serye ng mga palad, bawat isa ay may kapangyarihang sumisira sa mundo. Sa isang kisap mata, 79 palad ang magkasunod, nagkabanggaan. Sa proseso ng banggaan ng 2 tao, patong-patong din tumaas ang kanilang mga katawan, parang isang nasa salat na hagdan sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang lakas ng umaapaw na hangin ay tumaas din ng patong-patong, sa wakas ay umabot sa taas na ilang kilometro, sa kalangitan. Ang mga ulap ay hinalo at naging isang malaking ulap na puyo ng tubig,
Kung minsan ay parang dalawang ulap na dragon na bumabagsak, malakas na hangin ang umihip sa kalangitan, kumulog, at ang tunog ay kumalat ng libu-libong milya. Ang demonyong leon, demonyong alupihan at baboy na 8 magkakapatid sa ibaba ay natigilan nang makita nila ang hindi makataong kapangyarihang panlaban na ipinakita nina Chenlei at Sheng Jun. Ang ilan sa kanila, bilang mga halimaw, ay tumitingin sa mga tao mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Napagtanto na ang sangkatauhan ng nakaraan ay walang iba kundi ang pagkain para sa lahi ng halimaw. Ngayon, kahit na ang 3 dyablo ay ipinasa kay Chenlei, ang konseptong ito ay malalim na nakaugat, at imposibleng magbago sila sa isang iglap. Ang 3 dyablo ay nasakop ni Chenlei, at inamin lamang na si Chenlei ay makapangyarihan at baluktot, at minamaliit pa rin ang ibang lahi ng tao. Pero hindi ko ini-expect na ganito rin pala kaperwisyo ang Sheng Jun na ito. Kung ikukumpara kay Chenlei, medyo mas malakas siya. Sa katunayan, si Sheng Jun ay tiyak na maituturing na nangungunang master sa mga nakababatang henerasyon sa Juntian Holy Land. Siya ay itinago ng Juntian Holy Land at nagsasagawa ng cultivation journey sa Juntian Secret Realm na kinokontrol ng Juntian Holy Land. Sa talento ni Sheng Jun, na sinamahan ng napakalaking mapagkukunan ng Juntian Holy Land, at nilinang sa lahat ng paraan, natural na makikita ang lakas ni Sheng Jun sa parehong henerasyon. Kaya naman, ipinagmamalaki ni Sheng Jun na hindi niya inilagay si Chenlei sa kanyang mga mata. Dapat mong malaman na ang tunay na pundasyon ng isang banal na lugar ay tiyak na hindi kung ano ang maaaring isipin ng isang disipulo mula sa isang maliit na background ng pamilya. Gayunpaman, hindi kailanman naisip ni Sheng Jun na ang pananaw ni Chenlei ay 10 milyong beses na mas malawak kaysa sa naisip niya. Nakita ni Chenlei ang lahat ng nakita ni Sheng Jun, at nakita ni Chenlei ang lahat ng hindi nakita ni Sheng Jun. Sa mundong ito, kung pag-uusapan ang yaman at malawak na pananaw ni Li, natatakot ako na walang makakapantay kay Chenlei. Pagkatapos ng lahat, si Sheng Jun ay maingat na nilinang ng banal na lupain sa loob ng mahigit 10 taon. Sa madaling salita, mula nang ipanganak si Sheng Jun, siya ay maingat na nilinang ng banal na lupain. Gayunpaman, si Chenlei ay lumago lamang sa mga nakaraang taon. Sa mga tuntunin ng oras ng paglago, ito ay 10 beses na mas masahol kaysa sa karaniwan. Kaya, ang kasalukuyang lakas ni Sheng Jun ay nasa tuktok na ng ika-9 na antas ng Gang Demon Realm, at posibleng makapasok sa wuwang level ng Transformation Realm anumang oras. Alam mo, wala pang 20 taong gulang si Sheng Jun ngayon. 20 taong gulang na si Haring Wu, napakaganda nito, natatakot ako na sa buong kasaysayan ng buong kontinente ng Xuanyuan, ang gayong tao ay isa sa iilan. Bagamat si Chenlei ay ang banal na katawan ng likas na espiritu ng kulog, ang ganitong uri ng pangangatawan ay maaaring ilarawan na hindi pa nagagawa, ngunit ang kanyang kasalukuyang paglilinang ay pang-6 na antas lamang ng masamang kaharian ng demonyo, na halos 3 antas na mas masahol pa kaysa kay Sheng Jun. Kung siya ay isang ordinaryong henyo, kahit na kailangan niyang tumawid sa malawak na kaharian upang patayin ang kaaway, si Chenlei ay kasing simple ng pagkain at pag-inom ng tubig, at magagawa niya ito sa pamamagitan ng pagtataas ng kanyang kamay. Gayunpaman, ang pagharap kay Sheng Jun, na may parehong sacramental na pangangatawan, 3 maliliit na antas na mas mataas kaysa sa kanya sa paglilinang, ay medyo mahirap, hindi bababa sa imposibleng manalo ng madali. Sa oras na ito, naglaban na sina Chenlei at Sheng Jun ng daan-daang pandaraya sa hangin. Ang layer ng ulap na ilang libong metro ang kapal sa hangin ay natagos ng lakas ng 2 labanan, at ilang tore ang nagtataasang ang malalaking taluktok ng bundok ay nawasak din sa lakas ng 2 labanan, at maging ang walang laman, may mga bitik, na para bang dumating na ang katapusan ng mundo. Ang pag-aaway ni Chenlei at Jun Sheng sa pagitan ng dalawa ay nagdulot ng labis na paggalaw, at sa loob ng radius ng libu-libong milya, mararamdaman ng isa ang marahas na pagbabago-bago ng sigla. Ang sinumang aktibo sa lugar na ito ay nakadama ng malakas na pagbabago-bago ng sigla, at ang kanilang pagkawalan ng kulay ay nagbabago ng sunod-sunod. Ang ganitong uri ng malakas na pagbabago-bago ng Yuan Qi, dapat mayroong 2 walang kapantay at makapangyarihang mga master sa tunggalian, kung hindi, talagang imposibleng magkaroon ng gayong marahas na pagbabago-bago ng Yuan Qi. Sino ang kasama sa tunggalian? Napakalakas.
Ang pag-uusyoso ay bumangon sa mga puso ng malalakas, at sila ay sumugod sa direksyong ito ng isa-isa. Sa kanila, may dalawang malalakas na lalaki na may malakas na kalooban na lumaban sa kanilang mga mata. Pagkatapos, naging dalawang daloy ng liwanag ang mga ito at lumipad patungo sa lugar kung saan nagkita sina Chenlei at Jun Sheng. Pagkaraan ng ilang sandali, 40 o 50 tao ang nagtipon sa lugar na ito. Lahat ay nakatingala sa hangin, nakatingin kina Chenlei at Jun Sheng sa matinding labanan. Ang banal na lupain ng Xuanwu na ito ay may kabuuang 100 Xuanwu token, at 100 malakas ang nakapasok. Ngayon, mayroong 40 o 50 makapangyarihang tao ang natipon sa lugar na ito. Sa ibang lugar, dahil sa iba't ibang aksidente, o malalakas na tao na pinatay ng iba, mayroon ding 20 o 30 tao. Masasabing nasa Xuanwu Cave na sila ang malalakas na tao na nakatira sa mansyon, 9 sa 10, ay naaakit sa lugar na ito. Sina Baimanman, Song Shu Xian at Qin Yi, gayon din ang unang angka ng demonyo na si Chenlei, ang demonyong oso, iyon ay, si Xiongda, ay nasa karamihan, nakatingin sa dalawang matinding labanan sa himpapawid, puno ng pag-aalala. Lalo na ang Song cultivation na sina Xian at Qin Yi, ang pagkagulat sa kanilang mga puso ay mahirap ipahayag sa mga salita. Alam na nila na si Chenlei ay malakas, ngunit hindi nila inaasahan na si Chenlei ay nasa isang pervert na estado. Matapos makita ang tunggalian ni Chenlei at Sheng Jun, ang mga taong ito ay nagkaroon ng tumpak na pag-unawa sa lakas ni Chenlei at Sheng Jun. Kahit na maraming makapangyarihang tao ang hindi umamin, kailangan nilang aminin sa kanilang puso na hindi sila Chenlei at Sheng Jun ang kalaban. Gayunpaman, sa grupong ito ng mga tao, mayroon ding dalawang malakas na aura na nagpapalabas ng malakas na espiritu ng pakikipaglaban, ngunit hindi sila kumbinsido, at mahinang kumalat ang kanilang napakalaking aura, bawat isa ay nagtatarget kina Chenlei at Sheng Jun. Dalawang tao. Kabanata 415. Sina Chenlei at Sheng Jun ay natural din na naramdaman ang paghinga sa ibaba. Sa sandaling ito, bagamat mahigpit na nag-aaway ang dalawa, hindi nila inilabas ang lahat. Ginagamit lamang nila ang kanilang sariling tunay na kakanyahan at ang iba't ibang mga kayamanan na kanilang pinagkadalubhasaan. Tungkol naman sa iba't ibang makapangyarihang kayamanan at whole card, hindi pa nila ito ginagamit. Gayunpaman, dahil sa kapangyarihan ng kanilang mga diskarte lamang, ang tunggalian sa pagitan ng dalawa ay nagdulot ng walang katulad na pagkawasak, na halos umaakit sa atensyon ng lahat sa Xuanwu Dangfo. Sa katunayan, ang kanyang kasalukuyang lokasyon ay halos sentro ng Xuanwu Dangfo, at ito rin ang pinakamisteryosong lugar. Ang pinakamisteryosong lugar ng Xuanwu Dangfo ay natural na bahagi ng umaagos na magulong hangin, na natatakpan ng magulong hangin. Ngayon nakapasok na ang lahat sa Xuanwu Cave Mansion na ito, matagal na. Ang bawat lugar ay halos ginalugad, at bawat isa ay nakakakuha ng maraming. Ang lugar pa lang nasakop ng Chaos Chi, hindi pa nakapasok ang lahat. Doon, umiikot ang magulong enerhiya, nagtatago ng mga lihim, misteryoso, ngunit paminsan-minsan ay may mga ilaw na kumikislap sa loob, at ang aura ay pambihira. Ang lihim na piraso ng lupang ito ay masasabing ang pinakakawili-wiling lugar. Maraming makapangyarihang tao, sinadya man o hindi, ang lumapit sa bahaging ito ng lihim na lupain. Dahil dito, ang tunggalian ni Chenlei at Sheng Jun ay umakit ng napakaraming makapangyarihang tao. Kung hindi, ang Xuanwu Cave Mansion ay magiging malawak, at higit sa 100 malalakas na lalaki ang papasok sa Xuanwu Cave Mansion at magwiwisik ng 100 patak ng tubig. Walang pinagkaiba sa pagpasok sa dagat, paano kaya nagkataon na lahat sila ay lumitaw sa lugar na ito? Ito ay tiyak dahil ang lihim na lupain sa gitna ng Xuanwu Dangfo, tulad ng dagat ng Baichuan, ay nagtitipon dito. Sa sandaling ito, nais munang makita ng mga powerhouse kung sino ang nakipagduel at naging sanhi ng ganoong kalaking kilusan. Sa kabilang banda, naapektuhan sila ng gitnang bahagi ng Xuanwu Dangfo, kung saan sinakop ng Chaos Air ang lugar. Ang pang-akit ng lihim na lupaing iyon. Sa oras na ito, humarap sa 12-12 ng malalakas na manlalaro sa ibaba, humihina na rin ang lakas ng mga putok ni Chenlei at Sheng Jun. Totoo na gusto ni Sheng Jun na patayin si Chenlei at pagkatapos ay mabilis, ngunit siya ay mayabang ngunit hindi tanga.
Napakaraming malalakas na tao sa ibaba, at dalawa sa kanila ay hindi mas mahina kaysa sa kanyang lakas. Kung sa oras na ito labanan hanggang kamatayan si Chen Lei, kung gayon, hindi ba mawawala ng saysay ang mga taong nasa ibaba? Naunawaan din ni Chen Lei sa kanyang puso na ang buhay at kamatayang labanan sa pagitan nila ni Sheng Jun ay hindi matutuloy. Dapat mong malaman na napakaraming tao na nanunood ng labanan sa ibaba, ang mga manunood, ay may masamang intensyon, kung gagawin nila ang lahat upang labanan si Sheng Jun hanggang sa kamatayan, kung gayon ay hindi magkakaroon ng magandang resulta sa huli. Bukod dito, si Chen Lei ay labis na masigasig sa lugar kung saan umiikot ang magulong hangin, at mayroong walang katulad na mga kayamanan dito. Ayaw niyang sayangin ang lakas niya kay Sheng Jun. Sheng Jun, ang labanang ito sa pagitan mo at ako, ay tila walang paraan upang matapos, maliban kung ikaw at ako ay handa na isuko ang pagkakataon sa magulong lihim na lupain, maghanap ng lugar kung saan walang tao, at lumaban hanggang sa kamatayan. Panipi. Napamura si Chen Lei gamit ang isang palad, at pagkatapos ay sinabi nilang Sheng. Pinitik ni Sheng Jun ang kanyang manggas at ikinalat ang tatak ng palad na nakaugnay sa kalangitan at kidlat na binaril ni Chen Lei. Pagkatapos, gamit ang dulo ng daliri, binasag ng isang daliri ang walang laman sa harapan niya at naging medyo starchill, tumama sa lalamunan ni Chen Lei, at sinabing, oo, may nakakagambala. Tila hindi puno ng saya ang labanang ito, ngunit huwag isipin ang pagtakas. Walang makakapigil sa labanang ito sa pagitan natin. Tinatangay ng paalang na kamao ni Chen Lei ang malakas na hangin na parang kuryente, at pagkatapos ay nagsabi, okay, pagkatapos ay makikipag-appointment tayo. Inaasahan ko ang iyong hamon anumang oras. Pagkatapos magsalita, pinitik ni Chen Lei ang kanyang daliri at ilang sword chi ang kasing kapal ng bundok, naglalabas ng mapait na malamig na liwanag, at tumama patungo sa Sheng Jun. Tinapakan ni Sheng Jun ang kawalan, itinaas ang kanyang palad, at hinampas ito pababa. Isang liwanag ng espada na mas maliwanag kaysa sa Milky Way ang bumaril mula sa kanyang palad, pinutol ang ilang purong sword chi na tumama sa kanya, at pagkatapos ay sinabing, pagkatapos ay isa sa ayos ito sa Xuanyuan Woi sa isang taon, sa arena ng Xuanyuan Woi, ikaw at lalaban ako hanggang kamatayan, ano sa tingin mo? Panipi. Ang Xuanming Academy, bawat 5 taon, ay maghohas ng Xuanyuan Woi na kinabibilangan ng lahat ng mga henyo sa Xuanyuan Continent. Sa Xuanyuan Woi, pipiliin ng Xuanming Academy ang pinakamahusay at tatanggapin ang nangungunang 3,000 mahuhusay na disipulo sa Xuanyuan Woi. Dapat mong malaman na ang mga henyo na lumahok sa Xuanyuan Woi, ngunit lahat ng mga batang henyo sa buong Xuanyuan Continent, ang bilang ay napakalaki, daan-daang milyon. Gayunpaman, ang Xuanming Academy ay nagre-recruit lamang ng nangungunang 3,000 mga disipulo na may pinakamahusay na pagganap. Masasabing ang bawat alagad na pumasok sa Xuanming Academy ay isang henyo sa mga henyo, isang elite sa mga elite, at isang metamorphosis sa mga abnormalidad. Sina Sheng Jun at Chen Lei ay sumang-ayon na lumaban hanggang kamatayan sa Xuanyuan Woi. Sa oras na iyon ang pinakamasiglang oras para sa buong Xuanyuan Continent. At natural na gusto ni Sheng Jun na patayin si Chen Lei sa harap ng lahat ng powerhouses sa buong Xuanyuan Continent, para ipaghiganti ang kanyang nakababatang kapatid. Inalis ni Chen Lei ang enerhiyang nagmumula kay Sheng Jun, at sinabing, okay, ipinapangako ko sa iyo, ipaglalaban kita hanggang kamatayan sa Xuanyuan Woi 1 taon mula ngayon. Si Chen Lei ngayon ay hindi na natatakot kay Sheng Jun, at makalipas ang 1 taon, hindi siya matatakot, kaya syempre pumayag siya ng walang pag-aalinlangan. Sina Chen Lei at Sheng Jun ay parehong sumang-ayon sa labanan sa susunod na taon, at lumaban na parang kidlat ng sabay. Ang kanyang lakas ay hindi nabawasan kahit katiting, at bawat galaw ay puno ng pinakamataas na kapangyarihan. Kaya lang sa mga oras na ito ay ganap na nasa pagitan ng dalawa ang lakas ng dalawa, at walang makakagawa dito. Sa isang iglap ay nag-away pa silang dalawa, tapos biglang nagsampalan ng kamay. Sa ilalim ng mabangis na puwersa, silang dalawa ay biglang naghiwalay at nagkaharap sa ere. Gayunpaman, kahit magkaharap pa ang dalawa, hindi na nila nilayon na ipagpatuloy ang pag-aaway. Pagkatapos ng panahong ito ng pakikipaglaban, naunawaan ni Sheng Jun na tiyak na hindi niya mapapatay si Chen Lei sa maikling panahon.
Kung gagawin niya ang lahat, kahit na posible na patayin si Chen Lei, siya mismo ay tiyak na masusugatan ng husto, at magbabayad pa ng halaga ng kanyang buhay. Ito ay isang bagay na hindi gustong makita ni Sheng Jun. Ngayong napagkasundoan nina Chen Lei at Chen Lei na manirahan at mamatay sa Xuanyuan Woi, natural na hindi na kailangang lumaban ng husto sa ngayon. Nang makitang huminto sina Chen Lei at Sheng Jun, 12-dosenang makapangyarihang tao sa kanilang paligid ang napabuntong hininga, dahil sa takot na magdulot ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nina Chen Lei at Sheng Jun. Ngayon lang, ang makapangyarihang kakayahan sa pakikipaglaban nina Chen Lei at Sheng Jun ay labis na natakot sa lahat. Siyempre, mayroong dalawang malalakas na manlalaro, ngunit hindi nila sinasadya na pigilan ang kanilang hininga, at kahit mahinang nagpakawala ng kanilang hininga sa labas upang subukan sina Chen Lei at Sheng Jun, na medyo nakakapukaw. Nakikita ni Chen Lei mula sa hininga ng dalawang powerhouse na ito. Ang dalawang hiningang ito ay eksaktong dalawang napakalakas na hininga na naramdaman niya bago pumasok sa Xuanwu Cave Mansion. Sa oras na iyon, ang dalawang aura ay nasa mabangis na paghaharap, at sila ay napakalakas na malinaw na naalala ni Chen Lei ang mga katangian ng dalawang aura na ito. At ang powerhouse na nagpapalabas ng dalawang hiningang ito, ang una ay ang Monster Clan Powerhouse, ay isang crocodile monster, ngunit itong crocodile monster, ang buong katawan ay ginintoang, parang huwad na ginto. Ang isa pang malakas na tao ay isang malakas na angka ng dagat, nakasuot ng sagradong asul na baluti, na nagpapalabas ng maharlikang aura. Kabanata 416. Ayon sa sinaunang panahon, kabilang sa Sea Clan, ang pinakamalakas na linya ay ang Sea King, na ang anyo ay kapareho ng human race, at ang emperador ng daan-daang milyong lahi ng Sea Clan. Bihira lang ang ugat na ito. Sa daan-daang libong taon, sa mga angkan ng dagat, iilan lamang ang mga royal clan na lumitaw. Gayunpaman, ang malakas na binata na ito na nakasuot ng banal na asul na baluti ay hindi pangkaraniwan, ang kanyang buong katawan ay nababalot ng gintong halo, at maging ang kanyang lumilipad na buhok ay nagliliwanag ng kristal na liwanag. Iyan ang katangian ng linyang Haihuang. Ang Sea Clan boy na ito, bagamat hindi mula sa Sea Emperor Clan, ay tiyak na may hindi mapaghihiwalay na relasyon sa Sea Emperor. Ang Golden Crocodile Demon at ang Sea Emperor Boy, ang dalawang powerhouse na ito, ay nagpakita ng matinding puot kina Chen Lei at Sheng Jun. Siyempre, hindi rin nagkatinginan ng Golden Crocodile Monster at ang batang Sea Emperor. Nang hindi nila napasok ang Xuanwu Dangfu, nagkaroon ng malaking tunggalian sa pagitan nilang dalawa, ngunit ang huling resulta ay nauwi sa isang tabla. Sa sandaling ito, nakita ko sina Sheng Jun at Chen Lei, dalawang halos hindi magagapi na powerhouse, maging sila man ang Golden Crocodile Demon o ang Sea Emperor Boy, parehong nagpakita ng matinding pakikipaglaban, at mas gusto kong subukan. Lalo na ang Golden Crocodile Monster, na may napakalupit na sinag ng liwanag sa mga mata nito, nakamamatay na sirkulasyon. Ito ay isang makapangyarihan, malupit at uhaw sa dugo na malakas na tao, na may malakas na dugong chi na lumalabas sa kanyang katawan, tulad ng umuusok na usok, dumiretso sa kalangitan. Natural na naramdaman nina Chen Lei at Sheng Jun ang fighting spirit na ipinalabas ng Golden Crocodile Monster at ng Sea Emperor Boy. Pareho silang tianzhou sa sangkatauhan. Saan man sila natatakot na lumaban, pareho silang naglabas ng parehong malakas na hangarin na lumaban. Nakipaglaban sila sa Golden Crocodile Monster at sa batang Sea Emperor. Sa apat na malalakas na lalaki, isang hindi nakikitang presyon ang biglang tumaas, tulad ng kalmado bago dumating ang isang malaking bagyo, na puno ng hindi masabi na presyon. Sa lupa, lumitaw ang mga hibla ng maliliit na ipoy-po sa lupa, mabilis ang paggalaw sa lupa, ngunit hindi sila makaalis sa lugar kung saan nakatayo ang apat na malalakas na lalaki. Maya-maya, biglang bumiyak ang lupa, at libu-libong bitek ang biglang lumitaw, na parang isang piraso ng pulang sunog na porselana ang biglang itinapon sa tubig ng yelo. Ang apat na powerhouse ay hindi kumilos laban sa isa't isa, ngunit ang kanilang pansamantalang paghaharap sa pagitan ng isa't isa ay nagdulot ng nakakatakot na mapanirang epekto. Kung talagang nag-away sila, mawawasak kaya ang mundong ito. 12-dosenang kabataan at makapangyarihang lalaki sa paligid, lahat ay nagbago ng kulay sa pagkamangha. Ang sinumang binata na makapasok sa Xuanwu Cave Mansion ay hindi isang elite henyo sa lahat ng lahi,
ngunit kumpara sa apat na tao sa gitna, na nababalot ng iba't ibang ilaw, tulad ng isang makapangyarihang figure tulad ng isang Diyos, sila ay parang ito ay ang pagkakaiba sa pagitan ng Yingwo at Haoyu, ang pagkakaiba ay masyadong malayo. Sa loob ng ilang panahon, maraming kabataan at makapangyarihang tao ang nalungkot. Paano malalampasan ang gayong malaking agwat? Siyempre, mayroon ding ilang malalakas na binata, ngunit may kumpiyansa silang hindi umamin ng pagkatalo, at ang kanilang kalooban ay nagiging mas determinado, at sila ay maaabutan o malalampasan pa ang apat na banal na figure sa hinaharap. Shen Lei, Sheng Jun, Golden Crocodile Demon, si Emperor Boy, ang apat na ito ay mayroon ding pangkalahatang pag-unawa sa lakas ng bawat isa, at lahat sila ay lihim na nabigla sa lakas ng bawat isa. Nang makitang lumalakas ang kani-kanilang mga aura, at unti-unti silang naging parang malalakas na busog na puno ng mga kwerdas, kapag kailangan nilang barilin. Sa oras na ito, ang kapaligiran sa pagitan ng apat na powerhouse ay lubhang tense. Ang hangin ay tila puno ng matigas na langis. Kailangan lamang ng napakaliit na kislap upang pasabugan ang kapaligiran at masunog ng napakainit. Boom! Nang ang momentum ng apat na tao ay tumaas sa sukdulan, kahit na hindi nila sila makontrol at kailangang bitawan ang lahat, nang biglang, nagkaroon ng napakalaking tunog ng pagsabog na nakakabasag ng lupa, at ang buong mundo ng Xuanwu Dangfo ay yumanig ng husto. Ang lihim na lupain ay nabasag. Biglang may sumigaw. Matapos ang tandang ito, ang lahat ay lumingon at tumingin sa lihim na lupain sa gitna ng Xuanwu Cave Mansion na sakop ng Chaos Chi. Ang lihim na lupain ito ay sakop ng Chaos Chi, at paminsan-minsan ay may kislap ng mahalagang liwanag dito, na nagpapabilis sa tibok ng puso. Minsan ay may isang malakas na binata na gustong pumasok sa lihim na lupain upang makahanap ng mga kayamanan, ngunit kahit sino pa ito, lahat sila ay nauwi sa kabiguan at imposibleng makapasok sa lihim na lupain. Pagkatapos ng maraming pagsubok, kumbinsido ang lahat na ang lihim na lupain ito ang tunay na ipinagbabawal na lugar sa Xuanwu Dangfo at hindi dapat tapakan. Kahit na siguradong may hindi mapapantayang yaman sa loob, marami pa rin ang pananghinaan ng loob dahil hindi nila ito kayang pasukin. Dahil may sumubok ng pilit na makalusot, ngunit ang mga resulta ay kakilakilabot. Sa magulong hangin ng lihim na lupain, isang kamanghamanghang liwanag ang lumipad, na agad na pilit na pinawi kahit isang hibla ng buhok. Wala sa kanila ang nakapagtanggol sa kanilang sarili, ang lakas ng atake ay napakalaki. Simula noon, walang nang ahas na pumasok sa lihim na lupain ito. Ngunit ngayon, ang lihim na lupain ito ay nag-crack mismo. Isang malaking bitik na mahigit 10 kilometro ang lapad ang lumitaw sa harap ng lahat. Ang magulong hangin sa magkabilang panig ay gamulong, ngunit sa gitna, mayroong isang malaking bitik na dumadaloy ng higit sa 10 kilometro ang lapad. Pagtingin ko sa loob, nakikita ko na sa loob ng Secret Earth, meron lang ibang mundo. Tila may isang lihim na kaharian noong unang bumukas ang langit at lupa. Mayroong espiritual na liwanag na kumikinang sa loob nito, at hindi mabilang na mga kayamanan ng langit at lupa na nakatambak tulad ng mga damo, na nakasisilaw sa mga mata ng mga tao. Pumunta ka, hindi nagtagal, may mga taong parang kuneho, pula ang mga mata, at sila ang nanguna at sumugod sa lihim na lupain. Ang tunog ng paglusob sa kalangitan ay tumunog, at lahat ng malalakas na lalaki ay hindi makalaban sa sandaling ito, lumilipad pataas at nagmamadaling pumasok sa lihim na lupain. Shen Lei, Sheng Jun, Golden Crocodile Demon, at si Emperor Boy, ang paghaharap sa pagitan ng isa't isa ay nawala sa isang iglap, at pagkatapos ay ipinakita nilang lahat ang kanilang mga katawan at sumugod patungo sa lihim na lupain. Nararamdaman nilang lahat na sa loob ng lihim na lupain, tiyak na mayroong walang kapantay na pagkakataon laban sa langit. Kung palalampasan nila ang pagkakataong ito, magugulat sila sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Kung ikukumpara sa ganitong uri ng kapalaran, ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila ay maliit at halos balewala sa hinaharap, magkakaroon ng mga pagkakataon upang labanan ang isa't isa. 12 ng mga powerhouse, lahat ay sumugod sa lihim na lupain, at ilang sandali, ang kanilang mga mata ay kasing laki ng mga kampanang tanso. Nakakamangha talaga ang hininga sa lihim na lupain ito. Hindi masasayang ang kayamanan dito.
Bawat malakas na tao ay bibitawan ang kanyang katawan at isip at sisipsipin ito sa kanyang puso. Isang dalisay at malinaw na espiritu na walang anumang dumi. Naramdaman din ni Chen Lei ang kayamanan at kadalisayan ng espiritual na enerhiya dito, at ang espiritual na enerhiya dito ay sa panimula ay naiiba sa panlabas na espiritual na enerhiya. Ang espiritual na enerhiya dito ay tila isang uri ng likas na espiritual na enerhiya na ipinanganak noong unang bumukas ang mundo, ang pinakamahalaga at bihira. Sinisipsip nila ang espiritual na enerhiyang ito. Kahit na hindi nila nagawang baguhin ang kanilang pisikal na konstitusyon sa isang likas na espiritong katawan, ang mga benepisyo na kanilang natanggap ay mahirap ding sabihin sa mga salita. Ang mga benepisyong ito ay makakasama nila sa buong buhay nila. Ngayon, ang lahat ng malakas ay sumisipsip ng espesyal na aura na ito hanggat maaari. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong pagkakataon ay bihirang mangyari sa 1,000,000 taon. Kabanata 417. Si Chen Lei ay natural na hindi ito palampasin. Ang kapaligiran dito ay ang pinakabihirang para sa kanya. Ngayon, ang pangangatawan ni Chen Lei ay ang Eukaristiya ng likas na espiritu ng kulog. Ang ganitong uri ng tangkad ay tiyak na matatawag na kakaiba. Ang Eukaristiya ay minsan makikita, ngunit ang likas na Eukaristiya ay maaaring hindi na katulad ni Chen Lei sa mundong ito. At ang likas na espiritu ng kulog na banal na katawan, para sa likas na espiritual na enerhiya sa lihim na lupain, ay natural na hinaluan ng tubig at gatas, nang walang anumang mga hadlang. Ang likas na espiritual na enerhiya ay pumasok sa katawan ni Chen Lei at agad na natunaw sa parang kulog na dantian. Para sa pinakadalisay na tunay na kapangyarihan. Mula sa katawan ni Chen Lei, sunod-sunod na lumitaw ang isang malaking whirlpool sa oras na ito ay ang Blue Star Vortex Art. Ang pamamaraan ng kayamanan na ito, bukod sa kakayahang mabuhay, ay nangangailangan din ng pagsipsip ng panlabas na espiritual na enerhiya sa katawan. Sa sandaling ito, ang hindi mabilang na mga puyaw ng bituin sa kanyang katawan ay mabilis na umiikot, sumisipsip ng mga hibla ng likas na espiritual na enerhiya sa katawan, at ang bilis ay nakakatakot. Sa paligid niya, ang mayamang likas na espiritu ay halos naging sangkap, tulad ng isang dragon. Sa pangkalahatan, hindi ito patungo kay Chen Lei. Sa isang kisap mata, ang likas na aura ni Chen Lei sa loob ng radius ng 10-10 milya ay nilamon niya. Sa sandaling ito, si Chen Lei, tulad ng isang malaking bomba sa buong lakas, ay galit na pinaalis ang likas na espiritual na enerhiya mula sa lihim na lupain. Nakita ng iba si Chen Lei na walang prinsipyong hinihigop ang likas na aura ng lihim na lupain, at ang kanilang mga ekspresyon ay mahirap makita ang sukdulan. Bagamat ang dami ng likas na espiritual na enerhiya sa lihim na lupain ito ay napakalaki, maaaring hindi magtatagal ang paraan ng pagsipsip ni Chen Lei upang makuha ang lahat ng espiritual na enerhiya dito. Bukod dito, ang kahusayang natamo ni Chen Lei ay nagdulot sa kanila ng labis na paninibugho. Kapag mas marami ang nakuha ni Chen Lei, mas magiging pressure ang mga taong ito, at gugustuhin nilang palitan siya. Maging si Sheng Jun, Golden Crocodile Demon, at si Emperor Boy, nang makita ang kahusayan ni Chen Lei sa pag-absorb ng espiritual na enerhiya, lahat sila ay naramdaman na parang nakakain sila ng mga langaw ng paisa-isa, ito ay lubhang nakakadiri. Totoong napakasama ng mga pamamaraan ni Chen Lei. Maging si Sheng Jun ay inilabas ang lahat ng potensyal ng kanyang katawan at binuksan ang lahat ng mga punto ng acupuncture. Kahit na ang mga pores ng balat ay sumisipsip ng espiritual na enerhiya ng Xiantian, ngunit ang kahusayan ay hindi kasing ganda ni Chen Lei. Isang ika-10. Kung hindi dahil sa mas mahahalagang bagay ngayon, kailangan kitang pasabugan. Sa wakas, bamantong hininga si Sheng Jun, sa halip na tumingin kay Chen Lei, na parang hugis tao na bomba ng tubig, sa halip ay itinapon niya ang sarili sa ibang lugar sa lihim na lupain. Sa mga lihim na lupain, ang Shanshanling aura na ito ay ang pinakamababang antas lamang ng kayamanan, at ang mga tunay na dayuhang kayamanan sa lihim na lupain ang pinakamahalaga. Imposibleng mawalan siya ng pakwan para sa lingga. Ang Golden Crocodile Demon at ang si Emperor Boy ay malayo rin kay Chen Lei. Pinakamainam na lumayo sa karamdamang ito kung hindi mo nakikita ang puso. Naturally, hindi tiyak na sisipsipin ni Chen Lei ang mga likas na aura na ito at ibibigay ang iba pang kayamanan. Ang bawat kayamanan dito ay lubhang mahalaga at masasabing laban sa langit.
Kung pinag-aaralan mo lamang ang espiritual na enerhiya, kung gayon ikaw ay talagang maikli ang paningin. Habang sinisipsip ang likas na espiritual na enerhiya, tumingin siya sa paligid, tumingin sa paligid, at kasabay ng pagkalat ng kanyang banal na kamalayan, naramdaman niya ang mahalagang aura sa lihim na lupain ito. Walang kamatayang baging, nirvana, mabangis na prutas ng phoenix, puno ng unicorn, at iba pa. Ang mga kakaibang kayamanan na ito ay bihira sa labas ng mundo sa daan-daang milyong taon, ngunit dito, makikita ang mga ito sa lahat ng dako. Umuungol, isang napakalaking earth bear na demonyo, bumangon sa langit at umungal. Ang katawan nito ay biglang pumailanglang, ang laki nito ay naging daan-daang metro. Ang terrestrial bear demon na ito ay ang malaking oso na nahuli ni Chen Lei. Sa oras na ito, nakakuha siya ng isang piraso ng utak ng lupa ng nagkataon, at direktang nilamon ito, nakakuha ng pagkakataong lumaban sa langit, at ang kanyang lakas ay sumabog ng 100 beses. Sa itaas ng malaking katawan ni Xiong, ang itim-dilaw na ilaw ng sigla ay damaloy na parang mga alon ng tubig. Ang hininga ay makapal at walang hangganan, at tila naging napakalawak na kapatagan. Isang panay at mabigat na hininga ang nagmula sa kanya. Sa ibang mga lugar, ang centipede ay nakakakuha din ng Romance of Heaven. Ang laman ng 100 talampakang haba na gawa sa tansong katas na ibinuhos sa alon ay naging kulay pilak, ngunit nilamon ang pilak na bunga ng alupihan. Ang silver centipede na prutas na ito ay mas mahalaga sa centipede kaysa natural na anti-pressure na gamot. Pinalakas nito ng daan-daang beses ang kanyang katawan. Ang mga hilera ng matutulis at malakarit na kuko ay nagpapalabas ng malamig na liwanag, na pumuputol sa kawalan. Gap! Sa kabilang banda, nagkaroon din ng pagkakataon sina Zubami at Lion 2 laban sa langit. Sa lihim na lupaing ito, ang mga pagkakataon ay hindi pangkaraniwan. Sa kasalukuyan, walang mga salungatan sa lugar na ito. Pagkatapos ng lahat, ang lugar ng lihim na lupaing ito ay hindi maliit, at mayroong maraming mga kayamanan sa loob nito, sapat na para sa kanila upang maghanap. Ngayon, ang lahat ay mayroon lamang isang naisip, at iyon ay upang mangolekta ng maraming kayamanan hanggat maaari. Tungkol sa pakikipag-away, walang sino man ang sapat na hanggal na gumawa ng ganitong uri ng bagay ngayon. Parehong mayaman ang ani ni Chen Lei. Siya ay matalas at may kaalaman, at madali niyang matukoy ang iba't ibang makapangyarihang kayamanan. Wala sa mga bagay na nakuha niya ay ordinaryo, na lahat ay lubhang mahalaga. Gayunpaman, nang lumipas ang higit sa mahabang panahon, naramdaman ni Chen Lei at ng iba pa na nagbago ang lihim na lupaing ito. Ang kapangyarihan ng kaguluhan ay bumangon, nakapalibot sa hindi mabilang na mga kayamanan sa lihim na lupain, ngunit anumang kayamanan na nakapaligid sa kaguluhan, gaano man nila sinubukan, mahirap alisin ito. Alam ng lahat na pumapasok sa lihim na lupain na ito ay dapat na isang panukalang proteksyon sa sarili para sa lihim na lupain upang maiwasan ang paghukay ng mga kayamanan sa lihim na lupain. Matapos malaman ang sitwasyong ito, ang mga makapangyarihang tao na pumasok sa lihim na lupain ay pinabilis ang takbo ng pagkolekta, lalo na ang paghahanap ng mga kayamanan na hindi na protektahan ng magulong hininga sa lihim na lupain. Kaya lang, ang mga kayamanang ito na hindi na protektahan ng kaguluhan ay paunti-unti, at kapag mas maraming tao ang lumalaban para sa kanila, mas maraming mga salungatan ang hindi maiiwasang mangyari. Sa pagharap sa mga kayamanan sa lihim na lupain ito, walang gustong sumuko. Ang labanan ay mabangis, at ang mga labanan ay kadalasang nahahati sa kapanganakan at kamatayan. Sa oras na ito, nagustuhan ni Chen Lei ang puno ng kailan, kung saan mayroong isang hugis unicorn na prutas, na naglalabas ng nagninangas na liwanag, tulad ng isang maliit na araw na nakasabit sa tuktok ng puno ng prutas. Napakahalaga ng unicorn na prutas sa puno ng unicorn na ito. Si Chen Lei ay nakakita lamang ng prutas ng kilan sa mga sinaunang aklat, ngunit hindi pa siya nakakita ng tunay. Sinasabi na ang unicorn na prutas na ito ay ang pinakamataas na kayamanan ng pagdadalisay ng katawan, at ang isang prutas ay maaaring magpapataas ng lakas ng 100 dragon. Paanong pakakawalan ito ni Chen Lei pagkatapos na matuklasan ang isang kayamanan na nakakalaban sa langit? Itinaas niya ang kanyang kamay at naging isang higanteng kamay na tumakip sa kalangitan, humawak patungo sa mahalagang puno ng unicorn na ito, at binunot ang mahalagang puno ng unicorn na ito.
Kung ang gayong puno ng kayamanan ay maaaring linangin at panatilihing buhay, ito ay magiging isang napakalaking kapalaran, at magdudulot ng malaking benepisyo sa kanya at sa mga taong nakapaligid sa kanya. Gayunpaman, bago bumagsak ang higanteng kamay ni Chen Lei, may tatlong Siklan powerhouse na unang dumating, at sumugod patungo sa Qilin Treasure Tree upang samantalahin ang pagkakataon ni Chen Lei. Kabanata 418. Natural, hindi ito pakakawalan ni Chen Lei. Ang higanteng kamay na tumakip sa langit, na napapalibutan ng walang katapusang mga ilaw ng kuryente, ay umikot upang walang awa na tapikin ang tatlong makapangyarihang angkan ng dagat. Ang tatlong makapangyarihang dalubhasa sa Siklan ay naramdaman lamang na parang bumagsak ang isang berdeng bundok, na nagpang-inag sa kanilang lahat. Ang kanilang mga kutis ay nagbago ng husto, at hindi sila ng ahas na lumaban para sa puno ng unicorn, ngunit tumalikod at lumingon patungo sa higanteng kamay na binaril ni Chen Lei, isang sabog ang layo. Boom! Sa isang malakas na ingay, ang tatlong karera sa dagat na ito ay direktang binaril ni Chen Lei sa lupa. Ang bawat isa ay nagbitak at nabasag, kahit na ang tatlong karera sa dagat ay nagsanib kamay, sa oras na ito ay ginawa pa nila ang bawat galaw ni Chen Lei not pababa. Pagkatapos noon, umakyat si Chen Lei sa Qilin Tree, gamit ang kanyang daliri bilang espada, lumipad ang liwanag ng espada, at gumuhit ng malaking bilog sa palibot ng Qilin Tree. Pagkatapos, tinapik ni Chen Lei ang bahagi nito na nabasag, at ang Qilin Treasure Tree at ang nakapalibot na lupain ng mahigit 10 milya ay hinukay at inilagay sa storage ring. Sa kamay ni Chen Lei, may dagdag na prutas na hugis unicorn sa oras na ito, ngunit ito ang sinadya niyang kinuha nang ilagay niya ang puno ng unicorn sa storage ring ngayon. Ang unicorn na prutas na ito ay may anti-sky effect na maaaring tumaas ang lakas ng 100 dragon. Siyempre, para sa parehong tao, ang unang prutas ng unicorn lamang ang epektibo. Matapos ubusin ang una, gaano man karami ang iyong kainin pagkatapos, wala itong silbi. Tiningnan ni Chen Lei ang unicorn na prutas na ito, direktang inilagay sa kanyang bibig, at malinis na kinain ito kahit na may belt core. Isang agos ng mainit na agos ang bumahas sa mga paa at mukha ni Chen Lei, at malinaw niyang naramdaman ang pagtaas ng kanyang lakas sa isang bahagi, at ang epekto ng prutas ng Qilin, na isang prutas na lumalaban sa langit, ay agad na naramdaman. Kaya lang, ngayon ang pagtaas ng kapangyarihan ng 100 Dragons ay para lang palakasin ang pisikal na katawan ni Chen Lei, hindi ito nakakatulong sa kanyang cultivation behavior. Gayunpaman, ito ay napakabihirang, at hindi bababa sa may higit sa dobleng lakas ng pakikipaglaban ni Chen Lei. Sa pangkalahatan, labis na nasisiyahan si Chen Lei sa epekto ng prutas na ito ng unicorn. Pagkatapos noon, naghanap si Chen Lei ng iba pang mga lugar, ngunit nalaman na karamihan sa mga kayamanan sa lihim na lupaing ito ay protektado ng Chaos Chi, at mahirap makakita ng anumang mga kayamanan na maaaring kolektahin. Ang oras na natitira para kay Chen Lei at ng iba pa upang manghuli ng mga kayamanan ay hindi masyadong mahaba para sa lihim na lupaing ito, at hindi sila papayag na hukayin ang lahat ng mga kayamanan. Marami pang powerhouses ang sunod-sunod na naghanap sa kanya. Gayunpaman, ang mga resultang nakuha ay pareho kay Chen Lei. Paunti-unti ang kayamanan na maaaring makolekta. Sa bawat pagkikita nila, isang malaking sigalot ang sesabog. Hindi sumuko si Chen Lei bagamat walang ibang mga kayamanan, ang likas na espiritual na enerhiya dito ay napakasagana, na nagpapahintulot sa kanya na sumipsip at magpino hanggat kaya niya. Malaking tulong din kay Chen Lei ang likas na aura na ito. Pagkatapos noon, ang paglilinang ni Chen Lei ay na-upgrade sa ikapitong antas ng masamang kaharian. Alam mo, ngayon ay in-upgrade ni Chen Lei ang cultivation layer, ang Chi of True Essence na kailangan niya ay maaaring ipatawag sa malaking sukat, ngunit pagkaraan ng ilang sandali sa lihim na lupaing ito, ang kanyang cultivation ay tumaas ng isang layer, bihira din ang swerte sa buong buhay. Bagamat ang ibang tao ay sumisipsip din ng espiritual na enerhiya ng Xiantian, ang bilis ng kanilang pagsipsip ay hindi kasing bilis ni Chen Lei. Bukod dito, dahil sa mga pisikal na limitasyon, imposible para sa tao na masipsip ng malaking halaga ng Xiantian Ling Qi. Kung hindi ito kakayanin ng katawan at maa-absorb ng Xiantian Ling Qi burst. Maging ang Shengju na siyang banal na katawan ni Juntian, ang gintong buwaya na demonyo na walang kapantay na laman,
at ang si Emperor Boy, ay hindi nang ahas na sumipsip ng malaking halaga ng likas na espiritual na enerhiya ng walang kabuluhan, ngunit si Chenlei ay walang bawal na ito. Huwag mag-alala tungkol sa pisikal na katawan na sumasabog, maaari kang gumuhit ng maraming. Sa wakas, halos lahat ng mga kayamanan sa lihim na lupaing ito ay muling pinrotektahan ng Chaos Chi. Si Chenlei ay gumugol ng maraming oras at walang nakitang kayamanan na maaaring makolekta. Ang mga sitwasyon ng ibang tao ay pareho kay Chenlei. Ngayon, halos tiyak na ang mga pagkakataon sa lihim na lupaing ito ay wala na. Kung mananatili ka rito, wala ka nang makukuha pang mga benepisyo. Alam ni Chenlei at ng iba pa na tapos na ang pagkakataon, at naghanda silang umalis sa siwang na landas. Sa daan, nakasalubong ni Chenlei sina Baimanman, Xiongda, Sheer, Centipede at Tsubame, na naglalakad ng magkakagrupo. Sa pagkakataong ito sa Xuanwu Cave Mansion, Baimanman, Xiongda, Sheer, at iba pa kumita rin ng maraming pera, at nanalo sila ng pagkakataong bantayan ang langit. Biglang huminto si Chenlei at ang iba pa, at isang dosenang figure ang nagtipon sa harapan nila, nakatingin sa isang kakaibang bato. Ang kakaibang batong ito, mga 3 talampakan ang laki, ay inilalagay ng paalang sa patag na lupa, na napapaligiran ng magulong hangin, na mukhang misteryoso at hindi pangkaraniwan. Sa oras na ito, sinusubukan ng ilang mahuhusay na manlalaro na kunin ang kakaibang batong ito. Gayunpaman, sinubukan ng mga taong ito ang kanilang makakaya na ilipat ang kakaibang batong ito. Ito ang Chaos Stone. Nang makita ang magulong hangin na umiikot sa kakaibang bato, biglang damilat ang mga mata ni Chenlei. Ang kaguluhang bato na ito ay marahil ang pinakamahalagang kayamanan sa lihim na lupaing ito. Bukod dito, ang kaguluhang batong ito ay hindi protektado ng magulong kapaligirang iyon. Ang magulong hininga na inilalabas nito ay nabuo sa sarili, at ito ay ang magulong hininga na nagmumula sa lihim na lupaing ito. Mayroong 2 ganap na magkaibang mga bagay. Nandito ang lahat, sinusubukan lang kunin ang Chaos Stone. Gayunpaman, kahit na ang Chaos Stone na ito ay 3 talampakan lamang ang laki, ito ay napakabigat, maihahambing sa mga bituin sa kalangitan, at mahirap para sa lahat na gamitin ang lahat ng paraan upang kunin ito. Darating ako. Ang gintong buwaya na demonyo ay umungal at lumayo sa karamihan, patungo sa Chaos Stone. Ang gintong halimaw na buwaya, na may maningning na gininto ang liwanag, ay tila inihagis ng isang gintong espiritu. Sa Golden Armor, may mga natural na defensive rune, na misteryoso at nagpapalabas ng aura ng Grand Dao. Bilang karagdagan, ang densidad ng katawan ng Golden Crocodile Monster na ito ay lubhang nakakatakot bagamat ito ay 10 talampakan lamang ang taas, ang bigat nito ay nagpapakilabot sa mga tao. Lumakad ang gintong buwaya na demonyo, at sa bawat hakbang nito, tila nanginginig ang lupa. Boom boom boom. Ang gininto ang buwaya na demonyo ay sumulong, na parang pinapalo ang isang banal na tambol, at ang mga eardrum ng lahat ay umugang. Dahil dito, maraming makapangyarihang tao ang tumingin sa Golden Crocodile Monster, puno ng pagkabigla at takot. Napakalakas ng katawan ng Golden Crocodile Monster, at normal lang ang lakad nito, kaya napakalakas nito. Kung minsan ay sumugod siya at nagdala ng kayamanan, kung gayon ito ay isang nakakatakot na sitwasyon. Ang mga powerhouse ngayon ay nag-iisip na lamang tungkol dito, at sila ay makakaramdam ng isang alon ng panginginig. Nakakalungkot talaga na harapin ang Golden Crocodile Monster at maging kaaway nito. Ang gintong buwaya na demonyo ay lumakad patungo sa Chaos Stone sa isang napakagandang paraan, at agad na huminto na parang isang espada. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay nahulog sa Chaos Stone. Pagkatapos noon, nakita ko ang gintong buwaya na demonyo na huminga ng malalim, at ilang sandali, tulad ng isang buhawi sa pagitan ng mundo at ng lupa, isang malaking halaga ng likas na espiritual na enerhiya ang bumuhos sa katawan ng gintong buwaya na demonyo. Ang katawan ng Golden Crocodile na halimaw ay tila lumaki sa isang bilog sa labas ng hangin, at siya ay nakayuko. Ang kanyang 2 kuko ay nakalagay sa kaguluhang bato, at pagkatapos ay biglang nagpuwersa. Kabanata 419. Bumangon ka. Ang gintong buwaya na demonyo ay umungal, at ang tunog ay yumanig sa mga bukid. Pagkatapos, bumungad sa kanya ang gintong liwanag mula sa buong katawan niya. Tila mayroong isang malaking gintong apoy na sumisikat. Kung saan siya nakatayo,
lumabo ang kawalan, at lumitaw ang malalaking bitak. Ang Golden Crocodile Monster ay ganap na winasak ang kawalan sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa sumasabog na pinakamataas na banal na kapangyarihan. Sa pagkakataong ito, ginamit ng Golden Crocodile Monster ang Milky Power para iangat ang Chaos Stone. Gayunpaman, ang bato ng kaguluhan ay hindi nagbigay ng anumang mukha sa gintong buwaya na demonyo. Ang gintong buwaya ay pumutok ng 3 sunod-sunod na beses, at nabigo man lang niyanig ang kaguluhang bato kahit kaunti. Tahimik pa ring nakahiga ang kaguluhang bato, hindi gumagalaw. May bakas ng pamumula ang purong gintong mukha ng Golden Crocodile Demon, ngunit nauwi ito sa galit. Sa harap ng napakaraming tao, kahit isang bato ay hindi napigilan ang kanyang galit. Boom! Ang gininto ang buwaya na demonyo ay nagwagayway ng kanyang mga kuko, naglabas ng malaking bilang ng mga rune sa kanyang mga kuko, at hindi niya maiwasang lumipad pataas, na naglalabas ng malakas na kapangyarihan. Matapos ang pagiging malupit, inihampas niya ang kanyang mga kuko sa magulong batong ito. Kahit na hindi mo ito maigalaw, dapat subukan ng Golden Crocodile Demon kung kaya niyang sirain ang kaguluhang bato na ito, para maipakita niya ang kanyang masamang espiritu. Ang pag-atake na ito, kung ito ay nasa labas ng mundo, kahit na isang bundok, ay direktang babaliin ng gintong buwaya na demonyo at magiging pulbos, ito ay masasabing napakalakas. Gayunpaman, ang kanyang paa ay tumama ng malakas sa Chaos Stone, ngunit hindi man lang siya nag-iwan ng puting spot. Hindi lang iyon, naramdaman din ng Golden Crocodile Demon ang isang malaking refleksyon mula sa Chaos Stone. Dahil sa rebound force na ito, wala siyang kakayahan na lumaban, at dumiretso sa malaking kuko na kanyang nabaril. Nabasag. Ang malinaw at walang katulad na tunog ng pag-crack ng buto ay umalingaw sa mga tainga ng lahat, at ang gintong buwaya na demonyo ay sumigaw, gumawa ng isang hiyawan na parang nakakabasag ng lupa. Ang matitigas na mga kuko nito, na mas matigas kaysa sa espiritong ginto, ay talagang nadurog ang ilang buto ng daliri sa lakas ng pag-rebound, at ang sakit ay pumasok sa bone marrow, kahit na ang gintong buwaya na demonyo ay sumisigaw ng malakas. Ang gintong buwaya na demonyo ay tumingin sa batong ito, at sa wakas ay umiling, at tumigil sa pakikipagkompetensya sa batong ito. Kung tutuusin, wala siyang magagawa sa isang batong ganoon. Nang makita ang Golden Crocodile Demon retreat, ang batang si Emperor ay naglakad sa harap ng magulong batong ito. Pagkatapos, inilipat din muna ni si Emperor Boy itong Chaos Stone. Gaya ng inaasahan niya, ang Chaos Stone na ito ay napakabigat na hindi ito maigalaw. Pagkatapos nito, ibinuko ng batang emperador ng dagat ang kanyang bibig at iniluwa ang madilim na asul na rune, umiikot sa hangin, at sa wakas ay nahulog ang lahat sa magulong batong ito, na gustong pinuhin ang magulong batong ito. Ang si Emperor Boy na ito ay tinatrito ang kaguluhang bato bilang isang kayamanan. Hanggat ang bato ay pino, gaano man kabigat ang bato ng kaguluhan, maaari niyang utusan at gamitin ito ayon sa gusto niya. Ang mga iniisip ng si Emperor ay mabuti, ngunit ang mundo ay hindi gumagana ayon sa kanyang mga ideya. Halos maubos na ng si Emperor ang tunay na essence power sa kanyang katawan, at ang Chaos Stone ay nanatiling ganoon, at hindi pa napino. Sa huli, sinubukan ng si Emperor ang ilang iba pang pamamaraan, ngunit sa huli ay bumalik siya ng walang tagumpay. Sumulyap si Sheng Jun kay Chen Lei, Golden Crocodile Demon, si Emperor Boy at iba pa, at humakbang pasulong, lumabas sa tabi ng Chaos Stone. Matapos lumitaw si Sheng Jun sa tabi ng Chaos Stone, agad siyang naupo na naka-cross-legged, at talagang nagsimulang mag-alay ng mga sakripisyo at manalangin, na umawit ng mahiwagang sinaunang mga kasulatan sa kanyang bibig. Ang ganitong uri ng sinaunang kasulatan ay may sinaunang at pangmatagalang masining na paglilihi. Tila nanggaling ito sa primitive na ilang. Ang bawat salita ay maaaring pukawin ang Grand Dao Resonance sa pagitan ng langit at lupa. At ang batong kaguluhan ay talagang tumugon sa mga sakripisyo at panalangin ni Sheng Jun, at namumulaklak ito tulad ng liwanag ng papalubog na araw, na tila nakikinig sa Grand Dao ni Sheng Jun. Nakaramdam ng saya si Sheng Jun at mas nagdasal. Ang napakagandang banal na kasulatang iyon ng Grand Dao ay binasa niya ng mas mabuti. Ang mga gintong lotus ay lumitaw sa kawalan, nakakalat sa tabi ni Sheng Jun. Lahat ng uri ng Grand Dao Lune Sounds ay lumitaw, at mayroong maraming mga pangitain.
Tila nakilala ng kaguluhang bato si Sheng Jun, at aktwal siyang niyanig. Alam mo, hindi ito magagawa ngayon ng Golden Crocodile Demon o ng Sea Emperor Boy. Magagawa ito ni Sheng Jun, tama ba? Sabi, itong Chaos Stone ay makukuha ni Sheng Jun. Sa loob ng ilang panahon, maraming malalakas na tao ang nakadama ng pagkabalisa, at mas gusto nilang subukan, gusto nilang saktan si Sheng Jun. Dapat mong malaman na ang kaguluhang bato na ito ay isang bagay na hindi pangkaraniwang at boulder sa unang tingin. Hindi nila ito makuha, kaya natural na hindi nila pinapayagan ang iba na makuha ito. Ang dahilan ay talagang napakasimple. Kaya lang, bago magawa ng lahat, biglang dumura si Sheng Jun ng dugo, biglang huminto ang boses ng kumakanta, at halos iyuko niya ang kanyang ulo sa lupa. Isang disipulo, na siya ring banal na kapatid ni Jun Tian, ay sumugod at muling iniligtas si Sheng Jun. Nang makita ng lahat ang pagkabigo ni Sheng Jun, lahat sila ay nakahinga ng maluwag. Kung ito ay talagang gumana, kung gayon, kahit na ano, kailangan nilang ihinto ito. Mas gugustuhin ng kaguluhang batong ito na walang makakuha nito kaysa makitang mahulog ito sa mga kamay ng sinumang makapangyarihang tao. Ito ang psikolohiya ng mga powerhouse na ito ngayon. Nakita ni Chen Lei na walang susubok muli. Humakbang siya pasulong at nagpakita sa harap ng Chaos Stone. Nang makitang lumitaw si Chen Lei, maraming makapangyarihang tao ang nakatutok kay Chen Lei. Dapat mong malaman na sina Chen Lei, Sheng Jun, Golden Crocodile Demon at si Emperor Boy ang apat na pinakamalakas na tao sa lahat ngayon. Sheng Jun, Golden Crocodile Demon, at si Emperor Boy lahat ay nabigo sa pagkolekta ng Chaos Stone. Hindi ko alam kung magtagumpay si Chen Lei. Sa kanyang malakas na puso, natural na mabibigo si Chen Lei. Ang mga taong tulad nila ay hindi na maaaring kolektahin ang Chaos Stones na ito, kaya natural na ayaw nilang makitang nagtatagumpay ang iba. Kung ang ibang mga tao ay may pag-asa na mangolekta ng Chaos Stones, malamang nasusubukan ng mga taong ito na hadlangan ito. Likas na naiintindihan ni Chen Lei ang psikolohiya ng bawat isa. Palihim niyang pinakiusapan ang Lion 2, Centipede 3, Bobby Bomay at Baiman Man na mag-ingat. Kung talagang may posibilidad siyang mangolekta, tiyak na may mananabutahe dito ng palihim. Sa oras na iyon, gagawin ito ni Lion, kailangan. Saglit itong hinarang ng pangalawang klase. Ang apat na powerhouse, sina Baiman Man, Sheer, Centipede, at Zubame, ay nakatanggap ng voice transmission ni Chen Lei, at nang walang tunog, lumipat sila sa apat na direksyon, sa tamang oras upang magtulungan para protektahan si Chen Lei. Ibinaba ni Chen Lei ang kanyang katawan, niyakap ang Chaos Stone, at pagkatapos ay ginamit ang kanyang lakas. Kaya lang napakabigat nitong batong kaguluhan. Ginamit ni Chen Lei ang lahat ng kanyang lakas, at hindi niya maigalaw ang kaguluhang batong ito. Malinaw, imposibleng kolektahin ang mga kaguluhang bato sa pamamagitan ng malupit na puwersa. Naalala ni Chen Lei na si Sheng Jun ay umawit ng isang sinaunang kasulatan, na naging sanhi ng reaksyon ng kakaibang batong ito. Dapat walang mali sa landas na ito. Naalala niya na pinagkadalubhasaan din niya ang ilang mga sinaunang kasulatan, tulad ng mga sinaunang kasulatan na inukit ni Xianding, at ang mga sinaunang kasulatan na nakaukit sa Nine Heavens Below Bell. Sa isip niya, may mga daos na kasulatan na personal na ipinang-aral ni Emperador Below. Hindi alam ni Chen Lei kung ang mga sinaunang kasulatang ito ay kapaki-pakinabang, at ngayon ay wala na siyang pagpipilian kundi gamitin ang mga sinaunang kasulatang ito upang subukan ang mga ito ng isa-isa. Kabanata 420. Kaya lang hindi alam ni Chen Lei ang nakasulat sa mga sinaunang kasulatang ito. Ang pagsulat ay sinaunang at mahaba, at tila sinaunang pagsulat ng diwata, mas mahaba pa sa pagsulat ng diwata. Hindi man lang makilala ni Chen Lei ang kasulatang ito. Naturally, imposibleng bigkasin ito. Hinopya lang niya ang pagbabago bago ng sinaunang kasulatang ito sa kanyang banal na kamalayan at lumipat patungo sa Chaos Stone. Gayunpaman, ang panunukso ni Chen Lei ay naging sanhi ng pagkinang ng Chaos Stone. Ang walang katapusang Chaos Chi ay lumabas mula sa Chaos Stone. Isang sinaunang at malayong hininga ang pumuno sa puso ng lahat. Isang tipak ng magulong hangin ang lumabas mula sa magulong bato at naging isang mapalad na ulap, na agad na tumakip kay Chen Lei, na mukhang isang higanteng kakon, na may kahangahangang paningin.
Anong nangyari? Ang mga malalakas na lalaki sa paligid ay nanood ng labanan, nakita ang eksenang ito, isa-isa na nagmulat ng kanilang mga mata, at tumingin ng mabuti, na gustong makita kung ano ang nangyari. Gayunpaman, ang higanteng kakon na nabuo ng Chi of Chaos ay ganap na pumutol sa mga mata ng lahat, at kahit na ang ilang cultivation masters na nagpino sa Sense of Spirit ay gumamit ng kapangyarihan ng Sense of Spirit, at wala silang nakuha. Biglang, ang mga powerhouse na ito ay hindi basta-basta. Ang ganitong pangitain ay mas nakakamangha kaysa sa eksenang nilikha ng pagkanta ni Sheng Jun kanina lang. Posible kayang ang Chaos Stone ay makukuha ni Chen Lei. Kapag naiisip ko ang kakaibang bato na nakuha ni Chen Lei, ang paninibugho sa puso ng lahat ay tumataas na parang mga damo. Hindi dapat payagan si Chen Lei na makuha ang Chaos Stone na ito. Ito ang karaniwang adhikain ng lahat sa kasalukuyan, kabilang ang Golden Crocodile Demon, si Emperor Boy, at Sheng Jun. Ang ilan sa kanila ay personal na nakaranas ng magic ng Chaos Stone, alam na ito ay isang walang katulad na hiyas, kung hindi nila ito makuha, kung gayon walang ibang makakaisip nito. Sa wakas, hindi napigilan ng isang tao ngunit nagsimulang salakayin ang magulong air group na naging isang higanteng kakon, upang patayin si Chen Lei. Kahit na hindi mapatay si Chen Lei, kailangan niyang guluhin ang kanyang pagkakataon na makuha ang kayamanan, at mabibigo si Chen Lei. Maraming tao ang may ganitong pag-iisip. Halos 12 ang makapangyarihang tao sa kanilang paligid, ang lahat ay may ganitong uri ng kaisipan, sinisira ang lahat ng uri ng kayamanan ng paisa-isa, at pinutol ang mga ito sa gitna. Maglakas loob kayo, ngumuso si Baimanman, humakbang sa hangin, at lumipad sa ibabaw ni Chen Lei. Ang Blue Star Rotating Technique ay ipinakita at naging Blue Light Mask, na mahigpit na nagpoprotekta kay Chen Lei at umatake sa buong Chen Lei. Tinanggap ng lahat ang pag-atake. Boom boom! 12 ng napakalakas na pag-atake, lahat ay sumabog sa asul na liwanag na kurtina na binasag ni Baimanman. Biglang umindayog ang asul na light curtain na ito, at lumitaw ang malalaking bitik. Sa itaas ng liwanag na kurtina, hindi mahina ang lakas ni Baimanman, nasa kanya ang dugo ni Emperador Biloo. Sa Xuanwu Cave Mansion na ito, maraming pagkakataon, at masasabing bumangon muli ang kanyang lakas. Gayunpaman, sa 40 o 50 malalakas na lalaki na bumaril sa kanya, alin ang hindi isang henyo o isang elit ng parehong pamilya. Sa 40 o 50 malalakas na tao na ito, bagamat may ilan na mas mababa kay Baimanman, ang pagkakaiba ay hindi masyadong malaki, lalo pa ang ilang napakalakas na tao, na ang lakas ay higit pa sa Baimanman. Sa ilalim ng ganoong mga kalagayan, nakayanan ni Baimanman ang sunod-sunod na pag-atake ng lahat, na isang napakalakas na pagganap sa kanyang bahagi. Nang makitang talagang nakagawa ng matinding suntok si Baimanman kay Chen Lei, ang 12 ng malalakas na lalaki na bumaril, bawat isa ay may pangit na mukha, ay hindi nag-atubili, at muling sinira ang pamamaraan at naglunsad ng pag-atake kay Baimanman. Kahit sino man iyon, hindi nila mapigilan ang kanilang determinasyon na patayin si Chen Lei. Kahit na hindi sila makapatay, kailangan nilang pigilan man lang si Chen Lei na makakuha ng isang makalangit na pagkakataon. Sumilay sa mga mata ni Baimanman ang lubos na determinasyon. Alam niyang hindi niya kakayanin ang ikalawang round ng pag-atake. Gayunpaman, hindi siya nagdalawang isip. Alam na hindi niya kayang gawin ang mga pag-atake na ito, tumanggi pa rin siyang sumuko ng kalahating hakbang. Ang mga mata ni Baimanman ay kumikislap ng nakakabaliw na liwanag, at isang malakas na hininga ang bumuga mula sa kanyang buong katawan, at hindi mabilang na mga asul na ilaw ang lumipad palabas sa kanyang katawan, sobrang nagliliyab, tulad ng isang maliit na araw, na hindi maintindihan. Tumingin ng diretso. Sa oras na ito, pinalaki ni Baimanman ang kanyang potensyal sa sukdulan, at kahit na sa kabayaran ng kanyang buhay, kailangan niyang bilhin si Chen Lei ng kaunting oras. Umuungol. Sa isang malakas na dagandong, isang higanting oso ang nabaliw at naging daan-daang metro ang laki. Ang kakigas sa kanyang katawan ay namilipit at nakadugtong sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Isang higanting multo ng oso ang lumitaw at huminto sa harap ni Chen Lei. Ang higanting oso na ito ay eksaktong si Xiongdan na nasakop ni Chen Lei. Sa oras na ito, nang makitang may problema si Chen Lei, tumayo din siya sa unang pagkakataon,
sinira ang pinakamalakas na kakayahan sa pagtatanggol ng Earth Bear Demon, ang Giant Bear Guard, upang protektahan si Chenlei. Pinaghiwalay din ng Lion 2, Centipede 3, at Tsubame ang panig ni Chenlei, na nagpakawala ng malakas na aura, at kasama si Baimenman, nilabanan ang malakas na pag-atake. Dapat mong malaman na ang tatlong lahi ng demonyo, sina Xiongda, Shi-Er at Wu San, ay kinilala lahat si Chenlei bilang kanilang Panginoon. Ang pag-amin ng master na ito ay hindi pa salita, ngunit isang imprint na naiwan sa kaluluwa. Ang pamamaraan ng pagpapakilala ng Panginoon na ito ay napakahigpit. Ang espiritu ng tatlong halimaw gaya ni Xiongda ay masasabing kontrolado ni Chenlei. Sa madaling salita, kontrolado ni Chenlei ang kanilang buhay at kamatayan. Hanggat payag si Chenlei, maaari niyang hayaan si Xiongda at ang iba pang tatlong demonyo na mamatay anumang oras. Ngayon, pinagbantaan si Chenlei. Kung si Chenlei ay papatayin dito ng malalakas, kung gayon ang tatlong malalakas na halimaw, sina Xiongda, Shi-Er, at Centipede, ay hindi na makakaligtas. Kaya, kahit na hindi ito para sa buhay ni Chenlei, ngunit para sa kanilang sariling kapakanan, ang tatlong demonyong ito ay hindi maaaring panuurin lamang si Chenlei na pinapatay ng lahat. Ito rin ang dahilan kung bakit ang tatlong malalakas na halimaw, sina Xiongda, Shi-Er at Wu San, ay handang magtrabaho ng gusto para kay Chenlei. Para kay Tsubame, si Chenlei ay hindi isang master. Gayunpaman, simple ang iniisip ni Tsubame, at tinupad ni Chenlei ang kanyang kasal kay Shi-Er. Pagkatapos, iisipin lang ni Tsubame ang kabutihan ni Chenlei. Masasabing si Chenlei ang mainstay, at bawal iyon. Sino man ang nanakit kay Chenlei. Sa kasong ito, kahit na ang pangalawang layon, na kinilala si Chenlei bilang kanyang Panginoon, ay hindi kasing husay ni Tsubame. Sa magkasanib na pagsisikap ni Baimenman, Xiongda, Shi-Er, Wu San, at Tsubame, halos hindi natanggap ang ikalawang pag-atake ni Zhuqiang. Malubhang nasugatan sina Baimenman, Lion 2, Centipede 3, at Pig Bame. Dapat mong malaman na walang sinuman sa malalakas na tao ang umatake sa mahinang Chenlei. Para mina si Chenlei Dabao, masasabing todo-todo ang lahat. Ang iba't ibang paraan ng pagpindot sa ilalim ng kahon ay nawasak na ang bahaging ito ng walang laman, gaano man ito kalakas, mahihirapan ang lahat ng pag-atake. Sa oras na ito, si Baimenman ay mapotla, at ang kanyang hininga ay napakahina. Para sa apat na demonyong sina Xiongda, Shi-Er, Wu San at Tsubame, ang mga pinsala ay mas malala, bawat isa sa kanila ay bumulwak ng dugo, at maging ang mga buto ay nabali. Mahigit 100 ang ugat. Hello guys, I am Jessica, the 2in artist. I just wanted to say thank you for watching all my videos.